Kung saan man kayo naroroon ngayon mga kainags, magandang araw at magandang gabi. Yan, hanggang habang hindi pa tayo sigurado na natutunaw na ang snow sa mga lake at medyo hindi pa ganun ka-init ang panahon ngayon, dahil hanggang ngayon mga kainags ay malamig pa rin talaga actually, although tirik si haring araw. At habang hindi pa rin tayo makapunta sa gun range kasi nga syempre dahil sa panahon, gusto ko na lang mag-share sa inyo ng isang kwento kung paano ako nakapunta sa Canada. Ayan, magandang heart to heart na usapan to. So kukuha lang muna ako ng isang magandang pwesto at umpisahan na natin syempre. Bakit pa natin papatagalin to, di ba? Umpisahan na natin. Maghahanap lang ako ng upuan mga kainags. Upo muna tayo mga kainags bago natin simulan ang kwento natin. Yan, masarap umupo. Noong taong 1997 hanggang taong 2008, ako at saka ang aking asawa ay nagtatrabaho sa isang malaki at magandang kumpanya, no, na diyan nakabase sa Business Park, Gateway, Habalera, General Trias, Cavite. Yan. Nung taon na yon, talagang wala talaga akong balak na mag-abroad o mag-apply papuntang abroad o kahit sang abroad, dahil kontento na kami ng aking asawa doon sa aming pinagtatrabahuhan at sa mga benepisyong binibigay sa amin ng aming kumpanya. Taong 2001 pinanganak yung aking panganay na prinsesa, at noong taong 2003 pinanganak naman yung bunsong prinsesa natin. Kaya sa madaling salita, wala na kaming mahihiling noong mga taong iyon, dahil nabibili namin yung mga gusto namin, nabibili namin yung mga pang-araw-araw na pangangailangan namin. At yung mga gusto namin ibang bagay, nabibili din namin. Pero that time hindi namin kayang bumili ng sasakyan o mga kotse, dahil talagang wala sa bala ko na mag-drive na sasakyan. Medyo natatakot talaga ako. At saka isa pa, parang mahihirapan kami mag-budget kung sakaling bibili kami ng sasakyan. At total, marami namang mga jeep at mga tricycle sa atin sa Pilipinas. Kaya kontento na kami kahit na nagko-commute na lang kami. Sa sweldo namin sa aming kumpanyang pinagtatrabahuhan, yung sinesweldo namin, meron na kaming naitatabi. May mga savings na kami noon at talagang masagana kami sa pamumuhay nung mga taon na yon. Sabihin na natin ganun. Kumbaga above minimum yung ating sinesweldo, ganun din yung sweldo ng ating mahal na reyna. Siguro kung mayroon man kaming hihilingin nun, ang hihilingin na lang namin ay sana ay magtuloy-tuloy yung magandang pamumuhay namin at magtuloy-tuloy yung ganda ng kita ng aming kumpanya hanggang sa mag-retire na kami. At syempre hinihiling din namin na sana magkaroon tayo ng magandang good health, para mas masagana yung ating pamumuhay. Siguro yun na lang mahihiling namin ng mga time na yon. Hanggang isang araw na lang ng taong 2006, meron kaming nabalitaan na nagbabalak magsara ang aming kumpanya at gustong lumipat ng aming kumpanya sa ibang lugar o sa ibang bansa katulad ng Vietnam. Nung narinig ko yung balitang yun mga kainags, nalungkot ako at natakot talaga ako. Dahil ang unang-una kong inisip kapag nangyaring nagsara ang aming kumpanya, inisip ko agad yung aking mga anak. Dahil maliliit pa sila. Isang 5 years old at isang 3 years old noong mga taon na yun. Talagang sila yung una kong inisip. Dahil paano na kapag nagsara ang aming kumpanya? Anong mangyayari sa akin? Anong mangyayari sa asawa ko? At higit sa lahat, syempre, ano ang mangyayari sa aking mga anak? Talagang natakot ako noon, nangamba talaga ako. At hindi ako makatulog. Taong 2006 August, hindi ko makakalimutan yung araw na yon. Isa-isa kaming kinausap ng aming mga manager at sinabi na yung aming section ay isa sa mga unang tatanggalin sa aming kumpanya. Nung narinig ko yung balita na yon mga kainags mula sa aking manager, napapikit talaga ako. Talagang napakagat ako sa labi at parang hindi ko kayang tanggapin mga kainags. Dahil yung kinakatakutan ko ay nangyari na.
Talagang tulala ako ng mga araw na yun, mga kainags. Gusto kong umiyak. Hindi ako makapag-concentrate sa mga gagawin ko o sa mga gagawin ko pa. Kahit na kinakausap ako ng mga kasama ko, ganun din yung mga kasama ko, nalulungkot din sila. Kaya nung araw na yon, simula nung araw na yon, talagang naging madilim ang aking mga araw at yung mga sumunod pang mga araw. Naging malungkutin ako, na-depress ako, umiyak talaga ako, mga kainags. Talagang umiyak ako dahil yun ang kinakatakutan ko sa lahat, ang mawala ng trabaho. Dahil ang iniisip ko ay ang kinabukasan ng aking mga anak. At alam ko na mahihirapan talaga akong makakita uli ng katulad ng kumpanyang pinagtrabahuhan ko. Kaya yun talagang isa sa mga kinakatakutan ko. Dahil alam ko na sa aking experience at sa aking skilled sa trabaho, alam ko na mahihirapan talaga ako makahanap ng trabaho dahil nga doon sa aking experience. Especially yung talagang experience ko is budigero, warehouse. Alam ko na mahihirapan ako maghanap ng ibang trabaho. Sa madaling salita, mga kainags, nawala na ako ng pag-asa noon, ano? Nasira na yung mga plano ko sa buhay nung nangyari yun. Talagang parang nawalan ako ng pag-asa na matupad yung mga pangarap ko para sa mga anak ko. Pero sa kabilang banda, mga kainags, nung natanggal na kami, hindi naman naging pangit yung ibinigay na financial na tulong sa amin ng aming kumpanya. So masasabi ko na yung ibinigay na bayad sa amin, separation fee ng aming kumpanya, ay pwede mo nang magamit sa negosyo. Pero ang ginawa ko, mga kainags, itinago ko yung pera na yun at inilagay ko sa bangko sa time deposit para kumikita siya kahit papaano buwan-buwan. So hindi ko talaga ginastos yun, mga kainags, kahit na inabot na ng isang taon. After na mabayaran ako ng kumpanya namin, mga kainags, nag-apply agad ako. Talagang gusto kong bumangon. Wala akong sinayang ng mga oras na araw. Talagang gumawa ako ng resume. Nag-apply talaga ako, mga kainags. Nag-apply ako sa Maynila, nag-apply ako sa Quezon City, pati sa Cavite rin nag-apply din ako. Pero talagang mahirap talaga mag-apply ng trabaho sa atin, mga kainags. Siyempre, unang-una, pag meron kang interview, kailangan gagastos ka talaga sa pamasahe at sa yung pagkain mo, siyempre, di ba? Tapos hindi naman porke in-interview ka is matatanggap ka na kaagad. So meron pang second interview, minsan nga may third interview pa eh. So sa madaling salita, mga kainags, wala akong nakitang trabaho. At paikling ko na yung story, nagkaroon ako ng isang kaibigan na nabigyan ako ng trabaho dyan din sa may Cavite, microchips din, semiconductor. So umabot ako ng isang taon doon, nag-resign din ako. Tapos isang araw, nabalitaan ko na lang na yung mga kasamahan ko na mga natanggal sa trabaho doon sa aming dating kumpanya ay nag-a-apply sa isang agency diyan sa may Taft, Maynila, no? Hindi ko na babanggitin kung anong agency siya, pero nandiyan siya. So malaki yung posibilidad na makuha sila dahil yung first interview nila, nagustuhan sila ng employer dito sa Canada. Kasi yung mga equipment na ginagamit namin sa dati naming trabaho sa warehouse ay ginagamit din nung employer dito sa Canada. So same equipment, pati syempre yung experience namin bilang isang warehouseman ay hindi na mahihirapan yung mga employer sa amin na i-orient kami dahil madali kami maka-adapt. Kaya sa madaling salita, mga kainags, yung mga kasamahan ko sa trabaho, ang first priority talaga nung agency na yon. Kaya ang ginawa nung agency na yon, nagtanong doon sa mga kasamahan namin doon sa first batch na na-interview nila kung may mga kasamahan pa sila na naghahanap ng trabaho papuntang Canada. At doon ako nagka-interest, mga kainags. Nag-apply ako, pinuntahan ko yung agency na yon at nag-apply ako. At sa madaling salita, mga kainags, nung nakita kami ng manager ng agency na yon, nagustuhan talaga kami. Talagang kinocongratulate na kami kasi sinasabi na nila na kami yung kukunin nila dahil kami yung gusto nung employer dito sa Alberta. Kaya masaya ako nun, mga kainags, dahil nabuhayan na naman ako, nagkaroon na naman ako ng pag-asa na makakapunta ako ng Canada.
doon na nagsimula yung interest ko mga kainags na magtrabaho sa abroad, mag-apply kahit na hindi sa Canada basta makapag-abroad lang ako nung time na yun Pero nung time na yun, nagkaroon ako ng opportunity na ma-interview papuntang Canada Na-interview na ako ng employer nung time na yun mga kainags, at talagang siguro isang interview na lang, good to go na. Talagang sobrang saya ko noon, nabuhayan ako ng loob mga kainags. So sa madaling salita mga kainags, yung first batch ng mga kasamahan ko dati sa trabaho ay napaalis na papuntang Canada. Kaya talagang nagdepende na ako na talagang makakapunta na ako ng Canada dahil nakaalis na nga yung first batch namin. Natapos na rin yung second interview mga kainags, no? At okay na yung kinalabasan. Kumbaga naghihintay na lang ng LMO para tuloy-tuloy na lahat. Talagang niyayakap ko na yung mga anak ko noon mga kainags dahil masayang masaya na ako dahil alam ko na makakapunta na ako ng Canada. Sa wakas, magkakaroon na rin ako ng magandang trabaho at syempre matutuloy ko na rin yung mga pangarap ko sa mga anak ko at syempre sa aming buhay Naalala ko pa nga noon ang sarap ng tulog ko lagi tsaka lagi na ako nakangiti noon ng time na yun mga kainags dahil may bago na namang pag-asa na naghihintay at meron tayong inaasahan. Akala ko mga kainags magtutuloy-tuloy na yung lahat magiging maganda na yung takbo ng lahat. Isang araw mga kainags, nag-text sa amin yung agency. Nakalagay dun sa text, hindi na raw nila kami kukunin. Meron na raw silang ipapalit sa amin. Ang sakit mga kainags, nabigla ako, natulala ako nung nabasa ko yun. Muntik na naman ako mapahiyak nung time na yun kasi gumuho na naman yung mundo ko. Nagbago na naman ang lahat-lahat. Grabe yung hinga ko nun, yung lalim ng hininga ko, grabe. Ang ginawa ko nun mga kainags, kinontak ko yung mga kasamahan ko sa trabaho, no? Yung mga kasamahan ko nag-apply din sa agency na yon. At pati sila, tinurn down din ang agency na yon. Sinabi na parang hindi na kami kukunin, meron na raw silang ibang kukunin. Hindi nga namin alam mga kainags ko anong nangyari at bakit ganun ang nangyari. Kasi nung una talagang kami yung gustong gusto nila, talagang pinaparamdam nila na kami yung gusto nila kasi kami yung gusto ng employer. Dahil may mga experience kami at kapareho ng mga equipment nung agents, nung employer. Ang balita ko nun, yung first batch na mga kasama namin na nakapunta na ng Canada at yung agency na ina-applyan namin na nagpaalis sa kanila doon sa first batch ay hindi nagkaroon ng pagkakaintindihan. Kaya ang ginawa ng agency, in-stop na nila yung pagpaprocess ng papel doon sa mga second batch, which is kami yun. Hindi ko na alam kung anong nangyari doon sa hindi nila pagkakaunawaan. Nasa isip ko na lang noon, wala na yung pag-asa ko na matuloy papuntang Canada mula sa agency na ina-applyan ko. Grabe, hindi ko alam kung anong feelings na naramdaman ko nung time na yun nung nabasa ko yung text na yun mula sa agency. Kasi grabe, sobrang umasa na kami. Umasa na talaga kami. Tapos ganun lang ang mangyayari. Naalala ko na naman yung mga anak ko, naisip ko na naman yung mga anak ko, gumuho na naman. Kaya ang ginawa ko nun mga kainags, tinawag ko yung dalawa kong anak, maliliit pa sila nun Tapos yung asawa ko, tinawag ko rin. Tapos binalita ko sa kanila, pinabasa ko sa kanila yung text mula sa agency. Niyakap ko yung dalawang kong anak na yun. Nung time na yun mga kainag, sobrang higpit nung yakap ko sa kanilang dalawa. Pati yung asawa ko, niyakap ko rin. Sabi ko, wala na naman yung pag-asang hinihintay natin. Wala na naman. Grabe, bumalik na naman yung kalungkutan ko nun mga kainags. Bumalik na naman yung depression ko nun. Ganun talaga. Hindi pa rin ako nawala ng pag-asa. Talagang naghanap pa rin ako ng trabaho nun. Ang ginawa ko nung time na yun mga kainags, after na mabasa ko yung message na yun mula sa agency, naghanap ako ng mga dyaryo, no? Talagang totoo to mga kainags. Naghanap ako ng mga dyaryo. Naghanap ako ng mga agency doon sa dyaryo, kung ano yung mga address nila, kung sino yung mga agency na nagpapadala papuntang Canada or hindi man Canada, no? Kahit Korea,
o kahit saang bansa na available na pwede akong pumunta. Talagang naghahanap ako nun. Actually, nagprint na ako ng maraming biodata nun, resume. Tapos talagang sinulat ko na sa isang listahan yung mga address ng mga pupuntahan ko sa Maynila or sa Quezon City or sa Novaliches. Lahat ng agency na gusto kong puntahan, nilista ko na yung mga address nila. Ngayon, halimbawa ngayon, Biyernes ngayon, ano? Ngayon ako naglista ng mga address ng mga agency na yon para sa Lunes pupuntahan ko na sila. Yung tinatawag na magbabakasakali ka lang na walang kasigurahan pero meron kang ginagawa at least kahit paano. Talaga nakalista na mga kainags, nakalista na yung mga address, pupuntahan ko na lang at ready na para sa Monday. Alam nyo mga kainags, after na matapos kong masegregate yung mga resume ko at mailista yung mga address na pupuntahan ko sa Maynila, sa Quezon City at sa Novaliches, meron ako natanggap na message mga kainags mula sa pinsang buo ko, pinsan ko sa mother side. Yan, shoutout nga pala sa'yo Insan Julius Rendon Maglantay. Nakatanggap ako ng text sa kanya na kung interesado pa raw akong pumunta ng Canada at naghahanap ako. Alam nyo mga kainags, nagkaroon na naman ako ng pag-asa nung araw na yon, nung time na yon. Tapos sabi niya sa akin, meron siyang binigay na number sa akin at tawagan ko raw yung agent na yon. At yung agent na yon ay nandito sa Canada. Sa madaling salita is parang direct hiring ako. So after namin mag-usap mga kainags, naisip ko na bakit pa ako pupunta sa Maynila, bakit pa ako pupunta sa Quezon City or sa Novaliches para magbakasakali lang, di ba? Para magbigay lang ng resume. Samantalang ito na itinawag sa akin ng pinsan ko, nandito na. Tatawagan ko na lang yung agent na yon kasi yung agent na yon ay naghahanap ng isang worker dahil meron ng employer na naghahanap ng isang worker. At kung tatawagan ko agency na yon, ako yung magiging priority mga kainags. Kaya nagkaroon na naman ako ng pag-asa, second chance na makapunta ng Canada. At sobrang tuwa ako nung araw na yon, grabe. So pinaghandaan ko talaga mga kainags, no? Kailangan matawagan ko yung agent na yon 1:00 ng madaling araw para 3:00 ng hapon dito sa Canada. So gising pa ako nung 1:00 ng madaling araw na yun at ready na ako sa interview mga kainags. Sa madaling salita, na-interview ko, nakausap ko yung agent at nagustuhan niya ako mga kainags. So syempre, nasagot naman natin yung interview ng maayos. At sa madaling salita, ibinigay sa akin yung slot na kailangan niya mga kainags. Kaya sobrang tuwa ako nun. So ang sinabi niya na lang sa akin na maghintay ako ng aking LMO. Nung time na yun mga kainags, LMO pa hindi pa siya Lamia. At wala pa siyang bayad dati. Kasi ngayon yung Lamia mga kainags may bayad na. Pero nung taong 2008, wala pa siyang bayad. So kailangan ko maghintay na lang ng LMO para sa susunod na hakbang. So ibig sabihin mga kainags, naka first base na ako. Sobrang tuwang-tuwa na ako, sobrang saya ko na nun mga kainags. Naghihintay na lang ako ng LMO. Siyempre no, nung after naming mag-usap nung agent na yon, tinawagan ko agad ang aking asawa, pati yung aking anak. Kasi wala sila sa bahay nung time na nagbakasyon sila dyan sa Nueva Ecija. Tinawagan ko sila at binalita ko sa kanila na yung nangyari nga. So talagang tuwan-tuwa rin sila syempre no, tsaka yung mga bata nung nalaman nila tuwan-tuwa rin sila. Syempre alam niyo naman yung mga bata nung time na yun, di ba? Nararamdaman nila kahit bata sila, nararamdaman nila yung happiness at yung loneliness ng mga magulang nila. Kaya nung nalaman nila na ganun nga yung nangyari, tuwan-tuwa sila, nararamdaman ko yung kasiyahan nila. Lagi nila akong kinakausap. Nakikita ko yung mga ngiti sa mga anak ko. Talagang sila yung inspirasyon ko para magkaroon ako ng magandang trabaho uli at makapunta ng Canada. Ang magandang nangyari naman sa amin mga kainags nung asawa ko, nung nawalan ako ng trabaho, siya may trabaho pa, naiwan siya doon sa kumpanyang pinagtatrabahuhan namin. Kaya kahit na siya na lang yung nagtatrabaho mag-isa, nakakasurvive pa rin naman kami kahit papaano.
Although ako kaya ko mag-survive, no? Kasi kaya ko namang i-manage yung sarili ko. Hindi naman ako mapili sa lahat ng bagay. Hindi na namin kasama yung mga anak namin sa Cavite, sa bahay namin sa Cavite. Kasi kailangan na silang mag-aral doon sa Nueva Ecija, kung saan nakatira yung mga biyenan ko. Kaya pag day off yung asawa ko, pumupunta siya ng Nueva Ecija para bisitahin yung mga anak namin. At ako yung naiiwan sa bahay namin sa Cavite. May bahay na kami noon, bayad na rin yung bahay namin noon, awa ng Diyos. Tsaka habang naghihintay ako ng LMO, mga kainags, ang pagkain ko noon, alam niyo yung isang latang tuna, yung hot and spicy tuna, kakainin ko sa tanghalian yon, yung kalahati nun hapunan ko. Tapos yung lugar namin, mabuti na lang nung time na yun, yung subdivision namin, wala pang masyadong mga nakatayong bahay, kaya maraming tumutubong mga saluyot at saka mga kulitis. Kumukuha ako ng mga saluyot na yun, mga kainags, pati yung talbos ng kulitis. Kumukuha ako ng sako-sako, sobrang dami kasi, para gulay ko siya, ulam ko siya sa loob ng 5 araw o 1 linggo kung abutin. Kaya nabuhay ako, mga kainags, ng gano'n, no? Na-survive ako ng gano'n. Talagang hindi ko ginagastos yung perang nakuha ko dun sa kumpanya namin dahil alam ko na meron akong paggagamitan na mas maganda. Kaya nung dumating yung time, mga kainags, na dumating yung LMO ko noong May 2008, so 4 na buwan ako naghintay. Nung dumating na yung LMO ko, mga kainags, wow, sobrang tuwa ko na. Naka second base na ako. Saka naman ako nag-apply ngayon ng work permit. Yun na yung umpisa, mga kainags ko. So masasabi ko na nasa second base na ako ngayon. At nung kailangan ko nang mag-ayos ng mga papers ko para sa application ko, doon ako nag-isip na i-withdraw kahit konti yung perang itinago ko sa bangko, yung perang nakuha ko mula doon sa kumpanyang ibinigay sa amin. Kaya nung naghihintay na ako ng work permit ko na dumating, mga kainags, meron akong alagang aso nun eh. Ang pangalan niya Pinocchio. Siya yung naging aking naging katulong, naging kasiyahan, naging kalaro, naging kausap. Talagang siya yung nagpasaya sa akin. Dahil meron ako nakakasama sa bahay habang naghihintay ako ng pagdating ng work permit. Naalala ko yung aso na yun eh. Talagang lagi ko siyang kasama, mga kainags, kung saan ako magpunta. Para siyang itinuring ko na siyang parang anak. Kasi nga wala yung mga anak ko sa bahay. Minsan wala rin yung asawa ko ron. Dahil nga nasa mga anak namin siya pumupunta pag day off siya. Talagang siya yung naging aking kaligayahan. Hindi ko nga inaakala, mga kainags, no, yung work permit pwede rin palang ma-denied. Ang nasa isip ko lang noon, basta nag-apply ka ng work permit, sigurado nang ma-approve ka. Yung pala meron din palang, pwede rin palang ma-deny. Hindi ko naisip yun, mga kainags, hanggang sa nalaman ko na lang na may mga kakilala ako na mga na-deny din na nag-apply ng work permit. At kinabahan na naman ako nung nabalitaan ko yun. Sabi ko, akala ko porque meron ka ng LMO, meron ka ng nag-a-apply ka na ng work permit, sigurado ka nang magkakaroon ka na ng visa. Hindi pala. So kinabahan na naman ako nun. Natakot na naman ako nun. Siyempre, isang hakbang na lang, mga kainags eh. Makakapunta na tayo ng Canada, no? Yung work permit na lang pag naapurbahan. Ay. Pero mga kainags, ang tagal ko rin naghintay ng work permit ko. Parang nawawala na ako ng pag-asa eh. Kasi sa sobrang tagal, ay, naiinip na ako, nag-aalala na ako kung ano ba yung, kung approved ba yung work permit ko na in-applyan, kung kailan ba darating yun. Kasi hindi ko talaga alam, mga kainags eh, kung ano nang nangyari. So hanggang sa dumating yung November, mga kainags, alas 5 yun ng hapon, meron ako narinig na sasakyan na pumarada sa harapan ng bahay namin. At biglang tumahol si Pinocchio, yung aso ko. Alam ko, mga kainags, ang lakas ng pakiramdam ko na yun na yung hinihintay kong work permit. Hindi pala work permit, visa. Ang lakas
ang lakas na ng kutob ko na yung hinihintay kong visa ay dumating na, mga kainags. Pero syempre hindi ko pa alam kung approve or deny. Basta alam ko lang na dumating na. Nung pagsilip ko sa pintuan, nakita ko yung FedEx, yung magbibigay sa akin ng envelope. Nandun na, mga kainags, tuwa na ako nun eh. Pero yung tao na, yung FedEx, yung delivery guy, ano, parang tinatakot pa ako, mga kainags. Sabi niya sa akin, hawak-hawak yung envelope, sabi niya sa akin, parang deny ito, parang salbahe talaga yung delivery guy na yun, oh. Talagang tinakot pa ako, hindi ko makalimutan niya eh. Natakot naman ako kasi malay ko pa nga deny o approve. So sa madaling salita, mga kainags, nakuha ko na yung envelope. May halong kaba, sobrang kaba pala. May halong kaba, may halong takot. Alam niyo yung pinagpapawisan ka, nanginginig ka habang binubuksan ko yung envelope, mga kainags. At nung nabuksan ko na yung envelope, una kong kinuha yung ang daming papel. Ang daming papeles. Kaya ang una kong kinuha, mga kainags, is hinanap pala yung passport ko. Binuksan ko agad yung passport ko, mga kainags. At sobrang tuwang-tuwa ako, mga kainags, kasi nakita ko na yung visa Canada. Wow! Talagang grabe. Grabe yung kasiyahan ko nun, mga kainags. Sobra. Talaga. Napaiyak pa nga ako nun eh. Grabe. Umagulgol pa nga ako sa asawa ko nun eh. Sa sobrang tuwa. Sabi ko, ma, this is it na. Ito na. Yung napakatagal kong pinangarap. Sobrang saya. Hindi ko ma-explain. Hindi ko kayang ipaliwanag kung anong klaseng kaligayahan yung naramdaman ko ng mga kainags. Hanggang sa nabasa ko pa yung isang letter na sinasabing, congratulations, your application for Visa Canada has been approved. Ang sarap ng pakiramdam ko nun, mga kainags. Talaga nagpasalamat ako sa taas. Tinawagan ko agad yung mga anak ko noon. Pati yung agent, mga kainags, tinawagan ko na. Nung nakausap ko na yung agent, mga kainags, sinabi ko na sa kanya na natanggap ko na yung visa ko. Meron akong visa papuntang Canada. Siyempre tuwan-tuwa rin siya, no? Kaya inayos niya na kaagad yung mga papeles. Pati yung employer namin, kinausap niya na para makapunta na ako ng Canada. Tumawag sa akin yung agent at tinatanong daw ng employer kung gusto ko raw mag-spend pa ng Christmas 2008 sa piling ng family ko. Sabi ko, hindi na po. Pupunta na po agad ako dyan sa Canada. Kasi baka makapirya pa eh, baka magkaroon pa ng problema eh. Kaya yun, mga kainags, taong 2008, December 2, nasa Canada na ako. At nung nasa Canada na ako, grabe, ang ganda ng Canada. Dumating ako winter, mga kainags, no? Which is talagang sobrang sabik na sabik ako sa snow at sa winter. At doon na natupad yung mga pangarap ko para sa mga anak ko. Alam kong doon na matutupad dahil syempre nga, nasa Canada na ako eh. Meron na uli akong trabaho. At syempre, yung kikitain ko, mas malaki pag ipapadala ko sa Pilipinas. Kaya naging masaya na ako noon, mga kainags. Syempre, ganun din yung family ko, no? Tsaka yung mga anak ko. At nung nasa Canada na ako, mga kainags, mga isang buwan, saka naman nawalan ng trabaho yung aking asawa, yung ating mahal na Reyna. Kaya nga nagpapasalamat ako sa taas kasi nung nawalan ako ng trabaho, meron pa siyang trabaho. At hindi kami sabay na nawala ng trabaho. Kasi mga kainags, kung sabay kaming nawala ng trabaho nung time na yun, patay. Siguradong malaking problema yun para sa amin, ano? Lalo na sa akin bilang isang ama ng tahanan. Kaya awa naman ng Diyos, hindi niya kami pinagsabay na tanggalan ng trabaho o mawalan kami ng trabaho. Ang galing nga nung sistemang nangyari. Nung wala akong trabaho, siya may trabaho. Nung nagkaroon naman ako ng trabaho, siya naman ang nawala ng trabaho. Kaya nung nawalan siya ng trabaho, nag full time na lang siyang alagaan yung mga anak namin that time habang ako nagtatrabaho sa Canada. Kaya syempre nasusubaybayan niya ng mas maganda yung aming mga anak. Ang magandang natutunan ko dito sa aking experience, mga kainags, kahit na merong failure, basta wag ka lang sasuko,
Basta kumilos ka lang, gawin mo lang yung gusto mong gawin, na marating yung pangarap mo at yung minimithi mo sa buhay. Matutupad yan mga kainags, basta mayroon kang ginagawa. At syempre, kailangan mo rin ng patience kahit papaano talaga. Hindi minamadali, inuunti-unti yan. Tsaka syempre kailangan natin magdasal para lalong gabayan tayo ng nasa taas, hanggang sa matupad natin yung ating minimithi sa ating buhay. Yan, sana na-inspired kayo sa aking kwento ng aking buhay, kung paano ako napunta dito sa Canada, at sana nag-enjoy kayo sa pakikinig at panonood ng ating video. At mga kainags, hanggang dito na lang, at talagang maraming salamat sa inyo. Sa mga nag-subscribe, nag-like at nanood ng videos, maraming salamat po talaga. At saka sa mga gustong mag-subscribe, naku, pwede po, at maraming salamat po. Hanggang sa muli mga kainags.